sa iyo, Panginoon. Hanggang na atong kasing-kasing, ang atong pangapuna, ang atong Espiritu sa paghatag o paggaling o pasalamat sa atong Diyos. Nindot ka? There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are a living hope. Your presence, Lord. Request natin na ang Holy Spirit will fill the leaders with discernment to make righteous decisions. Pray for honest, just selfish leadership that serves the common good. Overcome political divisions and foster cooperation and stability. Seeking safety for leaders, their families, and the nation. Ang offering para sa simbahan, sa buluhaton sa simbahan, hindi para yung para kay pastor, kundi para sa buluhaton natin sa simbahan. Kapit natin sa Panginoon, ako kayo ang tabang, pagpapalang po sa pulong sa Panginoon. What a reminder that it is more blessed to give than to receive. Holy Spirit, please transform my heart to be generous and kind. Help me to spot the needy and give me the grace to share my time, talent, and resources with joy. Let me reflect your love by supporting the weak, just as Jesus taught, and guide me to make a positive difference in someone's life, today and forever. In Jesus' name we pray. Amen.
lang o ikaw lang ang nakabalo. Dadausa sa ako na aming mga flows, na aming mga blemishes, na aming mga stain, na aming mga dulog sa akong kasing-kasing na tinago namin. But diha sa iyong atubangan, O Lord, wala ni makago. Makago man tamo sa tao, but hindi, Lord, hindi na mo makago. Sa araw na takna, O Lord, yuha ang among kasing-kasing, ang among pride, ang among self-reliance, O God, at nagsaligli sa among kaugalingon, nagsaligli sa kung sa naami, nagsaligli sa among mga connections, nagsaligli sa kaalam na anak sa among awgan. Walay nagporma. Hindi ko mahimong tao kung walay nagporma or nag-pray sa atua. Same with that. So, ianak ko ta, no? I-compare ta sa isa ka clay, isa kayo ta, nga giporma sa isa ka pattern. Ang pattern na to ang Ginoo. Giporma ta niya, ito ang base. Ang base. Kanina base, giporma ta niya, depende sa atong purpose o sa atong design. So, ibig sabihin, tanan nga naa diri, nagkalahi-lahi ang atong purpose, nagkalahi-lahi po ang disenyo sa Ginoo sa atua. Relay ta tungod sa atong kamaayo, nag-relay ta tungod dahil sa posisyon nato, nag-relay ta sa sarili nato tungod sa atong kaalam, nag-relay ta sa atong sarili. It's because nakatay laghang mahangin. So, tanan yung utang akong na-experience, this is part of the process na ang gusto sa Ginoo at the end of the day, walay ako. Ang gusto sa Ginoo, siya. Siya ang source sa akong kanato, ma-recognize nato. Siya ang source sa akong kaalam. Siya ang source nga nung naakay connection. Siya ang source nga nung naakay posisyon diha ko sa pagbubukan sa Ginoo. Dili umod sa sarili na buhay. That's the end of the story. Mauna ang gusto sa Ginoo sa ako ang kaisuon. Siya lang Diyos, hindi nakarelay sa akong sarili. At the end of the day, ang gusto sa Ginoo sa iya. Siya ang tagaan ng lubog, siya ang tagaan na akong pasigago, siya ang akong i-acknowledge na siya ang source sa kanan sa aking kinabuhi. Ay mga season na po akong nasa Ginoo, it's because of our exposure to the world. No? Amen. So, halimbawa, research na ko kung sa diay ang hinungdan nga nung ang clay, ang anak na clay, isang na-forma na mabuakma. It's because sa ilang exposure sa environment. Too much heat, too much maulanan siya, mainitan siya, so ang tendency, mapabuka ang clay. See with us, as we are exposing the world na ay pressure, kung kailangan imani ko, imanak ko, kailangan I have this, I have that. There is pressure sa atwa. So that's why, anak clay, grow into brokenness. Para at the end of the day, ma-recognize na ito kasi God lang ang may source sa kanan. Amen? So this is something about the shaping process. So kung naa ka sa season na broken kaayo ka, akong hinunduman mga igsoon na dili ni siya tungod kay kanang natay something, no? Natay wrong in us. Yung gusto sa Ginoo na i-refine na niya. Pag-umod na niya, i-refine na niya. It means becoming stronger. No, in the season na ma-broken God wanted us to be stronger, to be wiser, and to be compassionate diha sa iyaha. No, so ibig sabihin, breaking is not the end of your story. It is the beginning of our transformation. Kung unsa man ang imong gianihan karon, may antak ka man, may pagkakamali ka man, ako o ikaw na aman tayo failure, let us acknowledge na ang Ginoo yapon ang sovereign. Ibig sabihin, siya ang may control sa atong kinabuhi. And God
God alone has the final say sa akong kinabuhi. Dili ang tao ang naay final say sa akong kinabuhi. Una katakman well, God is still in the control. Naba siya'y purpose na nung napantak siya, naba siya'y purpose na nung naagihan ko nako. Well, akong tandaan that God is still sovereign. Siya ang may kontrol sa akong kinabuhi karon kung unsa man ang akong gina-experience. Tanawon ako sa perspective ni God. Kailangan ako makasakit para ma-experience na ako ang healing, Ama. Hindi na ako ma-experience ang healing kung hindi na ako ma-experience ang magkasakit. So, hindi na magkaroon ng testimony na the Lord heals me kung wala ka na-experience. Hindi na ako ma-experience ang provision ni God kung wala na ako ma-experience ang kawan-on. Ama? So, let's allow the Lord na i-mold na niya, i-shape na niya, no, na maging dependent ang sa iyaha. So, in conclusion natin, God allows us to be broken in life, okay? Not to destroy us. Not to destroy us, but to transform us and to prepare us in a better for His glory. So kung natin mga season karon na very down tayo ta, very hopeless tayo ta, kabalo pa natin ang hilong-hilong lang at pinagdadaanan gayo. Mas smile lang yung deep inside na at tayo pinagdadaan. Diba? We look good outside, but inside of us na ay something na ginaagihan ka. But God wants us to remember na kami akong gina-experience karon. This is not to destroy us, but to transform us and to prepare us to bring out the best in us for His glory. Sa trabaho nato, sa family nato, dito sa Capernaum, let's acknowledge God. Pagkakapanan, Lord, ina-offer na ko ang iyong life sa iyo. Yung mga Capernaum, pagpila mo dito sa linya, instead na mag-problema mo, pray. Lord, I pray na kani siya, Lord, i-bless din ko magkaroon of favor na maka-access ko o tinabang. May gamit ang mga tao para mag-provide ang akong mga pangangailangan. So, every minute, every second, ang akong thoughts dapat nakikistorya sa iyo. Nagkasakay ka sa jeep, instead na maghuna-huna, istorya ang Ginoo. Diba tagalaba ka? Instead, asa maglupa ng huna-huna, istorya ang Ginoo. Nagalakaw ka, asa magalupa ng huna-huna, istorya ang Ginoo. Nagkakila ka, instead na maghuna-huna paglain, istorya ang Ginoo. Nagkakaot ka, asa nagalupa ng huna-huna, istorya ang Ginoo. Amen? Nagatulog ka, maghuna-huna ang problema, istorya ang Ginoo. Istorya ang Ginoo always mga isuot. That's the key. Amen? So, salamat tayo sa tulong sa Ginoo sa akong kamungkutan. Lord God, salamat Lord sa inyong tulong kamungkutan sa agaw sa sangian. Naaman mi sa mga season na namin ginalihan karon, gawad-on, sakit, broken relationship, confusion, naami sa mga season o God na wala mi kabalo sa among mga future, na handog na mi to face it, O God. But Lord, being a clay na ginahulma sa inyong among, O God, among pinasurrender ang among pinabuhi sa inyong, O God. Allow us na in every day, Lord, na experience namo ang inyong duka, ang inyong grasya, o ang inyong kaluoy. Tuloy mi pinaagi sa hinabang sa inyong palang espiritu na maging dependent minha sa inyong maging dependent ni sa among mga panginahanan, maging dependent ni sa inyong sa kaalam kung sa among himuon, maging dependent ni diha sa inyong sa among relasyon, sa among family, sa among katrabaho, or even sa ministry kung asa minimo libutan, O God. The Lord turn His face toward you and give you peace. Enjoy the season of brokenness and experience the transformation
Amen.